ito yung ko'y tungkol kay Mayor Magalong. Okay? So, nag-research na ba kayo about kay Magalong? Diba? So, dapat alamin nyo, bawat kasi aksyon ng isang tao, mayroon siyang objective or motibo. Okay? So, dahil nga nag-iingay siya na pork barrel itong akap, so ang tingin ng iba na hindi nagre-research, okay, ay ito po ay ano siya, makabayan po siya kasi ayaw po niya sa corrupt na mga politiko. Okay, so yun yung isipin yung una, di ba? Pero you have to dig deeper. Okay, alamin mo talaga kung ano talaga ang totoong pakay niya. Bakit nag-iingay siya about akap? Okay, so dito yun mga kaloys nagsimula. Okay, so sa Pulso ng Bayan, okay, ay sinabi niya dito, wait lang ayan, okay, so zoom in natin mga kaloys. Comment lang dyan mga kaloys. Sabi ni Marita Mendoza, ano ka ba Karoy, kala ko meron kang talino, grabe ginawa kay BP, we are only human para ma-hurt, ask kita, mabait ka ba? Actually mga kaloys, di ba Marita Mendoza, alam kong nag-react ka dun sa ginawa ni Sarah, di ba? O sinabi ni Sarah, di ba? Ang sa akin lang po kasi, di ba balikan mo talaga yung yung punot dulo nung confidential fund. Di ba? Kung ikaw po ay matino na politiko, hindi ka magaganon, kundi sasampalin mo ng mga resibo yung mga nagko-question sa confidential fund. Tapos sabihin, confidential kasi. Well, this time, ipakita mo. Diba? Kung sinasabing may protectionan, sige, i-protectionan natin yung tao na sinasabi nyo na binigyan nyo ng reward if ever man. Kung doon man ginamit yung confidential fund. Pero wala Ang lumabas, Mary Grace Piatos. Okay? Alam kong Marita, ikaw talaga isang panatiko ng mga Duterte. Gumising ka na po. Okay, balik po yung yung loyalty mo sa bayan. Okay? Interest ng bayan, hindi interest ng politiko. Okay? Nagbago-bago po ang mga politiko niyan. Minsan mag-aaway sila ngayon, tapos later on ay magkakaibigan. Sino ang kawa in return? Ikaw, Marita. Unless na lang isa ka sa nakinabang sa mga politiko. Okay? So anyway, nahirapan ako mga kalis paulit-ulit pa-explain. Okay? Babala nga ito sa mga DD shit, this channel is not for you. Doon na lang po kayo sa mga DD shit vloggers at doon kayo alam nyo na, di ba? Sabi ni Agustin, entitled ka sa opinion mo, ngunit ang totoo, nakakabahala dahil 31 million. Ayan na naman tayo. 31 million plus. Kasama dyan ang mga Marcos loyalists. In-explain ko na sa inyo, di ba? Ginamitan natin ng math. Di ba? Kung hindi kayo makaintindi doon sa computation ko, bahala na kayo sa buhay niyo. Okay, mag-rally kayo. Okay. Kasi nga ako talaga, confident talaga ako doon sa ating kinumpute na numbers. Right? The fact na hinati ni Sarah yung Marcos loyalist, ay wala na kayong power. Kaya nga nag-ano kayo, di ba? Kayong mga didis, nagmamakaawa kayo ngayon sa Dilawan, di ba? Na sumama ka sa rally nila. Diyos ko po, hindi po bupols ang mga Dilawan, okay? Alam kong marami din sa kanila talaga ang anti-Marcos, pero hindi po sila ganoon ka bobo, okay? So anyway, sabi ni Liz, hindi ako taga Baguio, namigay rin siya ng ayuda. O namimigay rin pala si Magalong ng ayuda. Pero sinabi niya sa tao, wag kayo magpasalamat sa akin kundi, well, it's the same story, di ba mga kaloys? Ang sa akin lang bakit nga siya? Okay? Liz, mamaya ipapakita ko sa inyo. Okay, kung paano siya na-booking. Okay? So, sabi dito ni Magalong, comment lang dyan mga kaloys sa mga nandito ngayon. Okay? Yung opinion ay ating babasahin. Sabi niya, kailangan malaman ng taong bayan, ito ba ang gusto niyong sistema? You have to remember, January 9 ito January 9. Take note of the dates. Okay? Na pinapaasa, okay, na lang kayo sa ayuda. Siya mismo, di ba, namimigay ayon kay Liz, di ba? Instead na livelihood program ang ibinigay at turuan kayo para makapaghanap buhay. Ang masama pa, yung ayuda palalabasin na parang pera pa nila. Okay, ito mga kaloys. Alam naman natin na wala talagang politiko na hindi bibigay ng tulong. And isa na doon si VP Sara. Okay? May kilala ako mga kaloys, okay, na namatay yung kanyang ama, binigyan ng pera.
So, ayuda. Okay? Saan galing yun? Sa bulsa ba ni Sarah? Di ba may kilala ako ng ganun? Okay? Lahat po sila. Like, yung Malasakit Center. Di ba? Pare-pareho lang po sila. Okay? Pero, ang point ko dito mga kaloys, ano yung motibo niya? Kung bakit siya nag-ingay? Nagmamalinis ba siya? Or may inggit? Or may takot? Yan yun po ating sasagutin mga kaloys. Okay? So, eto mga kaloys, ito yung sinabi niya. Tapos, eto ang nakakapagtataka. Okay? Nagiging ano pa siya, binibuild up po siya ng SMNI. Okay? Ito po yung yung kumpanya ni Kibuloy. Ayan, di ba? Kasi nga, sa tirada ni Magalong, sino matatamaan? Siyempre, ang kalaban ni Sarah. O, di ba? Kung ano yung kalaban ni Sarah, kung ano yung sasabihin ng tao na makabenefit si Sarah, doon sila. Okay? So, binibuild up nila. Okay? Lahat talaga ng sinabi ni Magalong is ganun. Pero hindi nila sinasabi kung ano talaga yung reason. Okay? Ito ba kaya ay personal na reason bakit siya nagsalita against sa AKAP? Alam naman natin na form of corruption talaga yun. Pork barrel, nandyan pa rin. Di ba? Alam natin yan. Okay? Pero bakit? It's just like budol politiko versus budol politiko. Okay? Hindi po malinis si Magalong kasi po sa kanyang objective kung bakit siya nagsalita. Okay? So, isa pa dyan. Alam niyo ba kung wait lang Ayan. Kung ano ang relasyon nitong si Magalong at ng mga Duterte. Okay, June. Kasi alamin natin kung naging DDS na ba siya? Kasi ang pag-iingay niya sa AKAP, sino ang makinabang nito? Si Sarah, 'di ba? Kasi kalaban ni Sarah itong si Tambaloslos, okay? So, dito ay nagpasalamat itong si Magalong, okay? December 23, 2022. Hindi pa dito nag-resign si Sarah. Kasi last year lang nag-resign si Sarah, 'di ba? Bilang DepEd Secretary. So, dito nagpasalamat siya kasi nga binuksan daw yung isang daan dun sa teacher's camp, inapprove daw ni Sarah. Okay, isa yan na. Tapos, pangalawa, ito rin. Sabi ni Magalong nung 2019, presidente pa si Duterte, sabi niya, Magalong says he has Duterte's full support amid allegation versus PNP chief. Okay. So, heto na mga kaloys. Eto talaga ang reason kung bakit siya nagsisigawan. Okay, comment muna kayo dyan mga kaloys bago ko i-share sa inyo ang aking na-research. Okay? Sabi ni Manuel, loyalty sa bayan, hindi sa politiko na papalitan mga yan, pero ang bayan lagi ay nandyan. Yes, di ba? Sa awayan ng dalawang budol na politiko, tapos maging panatiko ka sa isang budol na politiko, iisa lang sa kanila, okay? Ang manalo sa kanilang awayan, talo pa rin ang taong bayan. Kasi pareho silang budol eh. Yun yung point ko parati dito. Tapos maraming sabi niya, ano ka na, BBM vlogger? Hindi po ako BBM vlogger. Ito po. Yan. Okay? At ang layo po ni BBM sa kanyang ama. Kaya nadidismaya po tayo. Di ba? Kasi nga, dahil kay Mrs. President, yun po ang leadership style ngayon na namamayagpag dyan sa Pilipinas. Okay, eto na mga kaloys. Ang motibo ni Magalong. Okay. Sino daw ang makinabang sa AKAP? Ito yung mga tauhan ni Tambaloslos, yung mga congressman. Di ba? Kasi yun yung gagamitin na ayuda para makakalikom ng boto sa 2025. Parang vote buying na rin. Okay? So, bibigyan ka ng ayuda o iboto mo ako sa 2025 Ganon. Pero ang pinapalabas ito ni Magalong, dapat sabihin ng congressman na galing yan sa taong bayan. O kahit sabihin ng congressman, ito po yung ayuda, galing po yun sa tax. Okay? Yun lang pala ang problema eh. Pero hindi mga kaloys. Ito pala ang problema ni Magalong. Diba? You have to take note. Tatakbo siya for the last term bilang mayor sa Baguio. Third term na po niya. So ito yung napag-alaman ko mga kaloys. Nung tininan ko, kasi ang una talagang pumasok sa utak ko, ito po ay nag-iingay siya dahil nga naalala ko yung sinabi ni Glenn Chong nung in-interview ko siya about pork barrel. Okay, na nag-argue pa nga ako na sabi ko, Glenn Chong, bakit ganito? Bakit
kailangan may pork barrel or yung project itong mga congressman, ang nakalagay lang naman sa Constitution ay gagawa lang sila ng batas. Just like yung time ni Ferdinand Marcos, walang pork barrel. Kasi di ba nung nag-declare siya ng martial law, siya mismo ang gumawa ng mga batas. Kaya basahin yung mga batas niya. Pro-Filipino talaga. Kaya po tayo ay naging Marcos Senior loyalist kasi dahil sa kanyang leadership style na pro-Filipino talaga. Kaya maraming mga corrupt na politiko ang galit sa kanya. Okay? So, dito mga kaloys, yun na nga, ang pumasok talaga sa akin, yung interview ko kay Glenn Chong. Kasi, parang ayuda pork barrel itong akap. Okay? And, yun na nga, sinabi ni Glenn Chong, okay lang yan ganyan, magkaroon ng project ang mga congressman. At sabi ko nga sa inyo mga kaloys, yung point na yun, nung sinabi ni Glenn Chong na pabor siya sa pork barrel. Kaya nga umalis ako sa kanilang grupo. Sinabihan ko si Marlica, bakit ganyan si Glenn Chong? Bakit siya, pro-pork barrel siya? Hindi, yan, blah, 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 blah. So, tinefend niya si Glenn Chong. So, hindi ko rin siya masisisi kasi nga, di ba, dahil nga kay Glenn Chong ay na-itchapuera siya or parang pinagsabihan niya si Liza na, Liza, bakit hindi pa na-appoint yung aking friend? Di ba? Nasira ang relationship ni Liza at saka ni Maharlika dahil nga sa pagtatanggol ni Maharlika kay Glenn Chong na ayaw i-appoint ng BBM administration sa COMELEC. Nagets nyo ang point ko mga kaloys? So, yun na nga. Nung pumasok sa isip ko na, titingnan ko nga kung sino ang congressman sa Baguio City. Okay? Para malaman natin. Nag-iingay ba to si Magalong dahil nga doon kalaban niya ang congressman ng Baguio. Kasi nga sabi ni Glenn Chong nga, pabor kasi sa congressman kung may project siya para may competition sa mga mayor, governor, parang ganon. Diba? Yun yung sinabi ni Glenn Chong sa aking interview sa kanya. Naalala niyo mga kaloys, right? So, tinignan ko kung sino yung congressman. Okay. So, yung congressman mga kaloys, siya din yung nag-react dito sa paratang ni Magalong na 7-7. Pero bago dyan mga kaloys, heto po ang aking natuklasan. Handa na ba kayo mga kaloys? Ayan! Bumingo nga tayo. Nasaan yung bingo natin na sound? Ayan, bumingo po tayo mga kaloys. Bingo! Itong si Mark. Okay? Go Mark. Mark Go. Itong number 5. Tatakbo po siya bilang mayor. Kalaban ni Magalong. Oh, di ba? Connect the dots na tayo mga kaloys. So, syempre, kung ang akusa nitong si Magalong ay may 777, 7 million plus 7 million, 7 million, di ba? Ibig sabihin nun, tagilid siya when it comes to ayuda. So, yun yung takot siguro nitong si Magalong na mas maraming ayudang maibigay si Mark kaysa sa kanya. Takot siyang matalo kasi nga, third term na niya, hindi na pwedeng tumakbo si Mark Go. Okay? I-zoom in natin mga kalays. Yung number 5, number 6 si Magalong. Kasi nga, tapos na niya yung third term ni Go bilang congressman. Okay, isa lang po ang congressman sa Baguio. So, etong si Magalong, mababangga na niya si Mark Go. Okay? So, nag-gets niya ngayon mga kaloys, ang objective ni Magalong, it's not pro-Filipino siya dahil dun sa comment niya na ang akap is Kasi nga, concerned din siya dito. Kasi nakakalaban niya ang isang congressman, di ba, na makapagbigay ng ayuda. Ang point ko dito mga kaloys, if you are really a good mayor, satisfied sa inyo ang tao dyan sa Baguio, bakit ka concerned dito? In the first place, ngayon lang ba nagkaroon ng pork barrel? Ngayon lang ba nagkaroon ng ayuda? Hindi. Matagal na po. The reason kung bakit nag-iingay ka, it's because tagilid ka dito kay Mark Go. Kaya nga, ang unang nag-react dito sa sinabi ni Magalong, walang iba kundi si Mark Go din, na congressman ngayon. Okay? So last term na po niya ngayon, kaya tatakbo siya bilang mayor. So ito po yung sinabi ni nag-react po talaga yung kasi alam niya siya yung pinapatamaan. Okay? Ayan. So sabi ni Baguio City Mark Go, na tumatakbo ngayong mayor laban dito kay Benjamin.
Di ba? Nakita niyo yung mga kaloys, yung talagang objective ng mga politiko. Di ba? So, ayun, sabi niya dito, hindi totoo yung 7-7 ayuda system. Okay. So, sabi dito ni Go, there is no 777. Parang ano pa yung lucky number ni di ba? Ni Marcos, 7 million, 7. Alam mo mga kaloys, parang ko na to na parang inililink naman nila dito si Marcos Sr. Kay 7-7, naalala niyo mga kaloys. It's not true. Yan na nga, dapat din magpatunay itong si Magalong sa akusan niya. Okay? Dapat si Atty. Libayan sabihin din niya na, ano lang yan, wala namang prueba. Or si Libayan talagang palabas. Diba? Magpalabas siya ng Total, sikat naman siya. Marami siyang viewers, diba? So, ipalabas niya yung source nitong si Magalong about this 7-7. Pero kung wala, ano ibig sabihin nun? Diba? And you have to take note, magkalaban sila ngayon sa posisyon na mayor. So, may adhikain itong si Magalong. It's not for the interest of the Filipino people, kundi interest na manatili siya bilang mayor ng Baguio City. See? Think, mga kaloys. So, dito, alam ko, against din ako to sa AKAP. Against ako dito mga kaloys. Pero yun na nga ang sa atin dito ay ina-analyze natin yung mga motibo ng mga politiko. Okay? So, AIX and TUPAD are national government programs of President Marcos Jr. Diba sabi ko nga sa inyo, ang source ng pork barrel ay nasa executive branch. Sino ang head sa executive branch? Ang Pangulo. In-explain ko na yan sa inyo. Okay? Yan po ang kalakaran ng pork barrel. So, and well-defined process and oversight mechanism. Okay. So, bakit nag-react dito si Go? Kasi alam niya. Okay? Yung nakikita natin dito. Alam niya kung bakit nagsalita itong si Magalong. Takot si Magalong. Okay? Na hindi siya manalo bilang mayor dahil kay Go. Takot siya na malamangan siya ni Go ng ayuda. Kasi nag-aayuda din naman talaga siya. Tumutulong din naman talaga yan siya mga kaloys. Okay? Ano sa tingin nyo dito mga kaloys? Ito po ay ating ni-research. Hindi po ito galing sa puting ahas. Inanalyze lang po natin ang galawan ng mga politiko. Okay? Nag-aaway po ang dalawang budol. Sino ang kawawa? Taong bayan pa rin. Kahit isa lang sa kanila manalo, taong bayan pa rin ang talo. Sabi ni Manuel, Mayor Magalong, huwag kang masyadong magmalinis. Only God ang malinis. Di ka kasama roon. Parehas lang tayong makasalanan. Sabi ni Cole, sa aming mga ordinaryong tao, tumalab agad ang batas pero sa matataas na tao hindi tulad sa mga Duterte. Paano ipaliwanag sa palaging sinasabi na ang batas walang kinikilingan? Actually nga yung mga kalis, di ba? It's a cycle. Actually mga kalis, nakikita ko lang yung pangil ng batas during the time of Marcos Sr. You have to take note, may death penalty that time. Okay? Pero after that, wala eh. Di ba? May makukulong, makakalabas. Di ba? Hindi nyo ba nagets mga kaloys? Tapos ngayon yung kaso kay Binay ay wala na. Ano na rin, di ba? Absuelto. Sino ang kawawa dito? Eh ano pa rin? Taong bayan, taxpayer. Di ba? Di ba mga kaloys? So, anyway mga kaloys, yun yung pangalawang topic natin. Comment lang dyan. Okay, tingnan muna natin yung pasya ng ating live viewer sa katanungan. Naniwala ba kayong malinis itong si Mayor Magalong na father-in-law ni Libayan? 53% sabi na oo, 47% nagsabi na hindi. Para sa akin mga kaloys, okay, hindi din siya malinis. Okay? Kasi nga, nakita natin ang kanyang motibo sa pag-iingay. Okay? He's not really for the interest of the Filipino people. Interest niya ay ma-elect siya for the third time bilang Baguio City Mayor. At ang kalaban niya, isang congressman. Okay? Na makinabang dito sa ayuda system mga kalays. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the yellow fact checkers. That's why you can't see most of our posts on your news feeds. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.